Amen. Ayan, yan yung disclaimer bigla ko lang kayo para kaya ako po sa programa mas hindi ka magkado, mas malayo ka, mas hiyara ka na sa kusina, batiin mo yung boses ko. Amen. Kaya pati yung mga Amerikano kung may mga nakaharang sa tinga natin, tanggal po yan. Kaya ang mensahe ito ay isa po itong Amerikani na ito din yan, yun ang topic dyan. Kaya dito po kasi, yung nambay na yung karanasan ng unang bayan ng Israel, yun po siya, no? Baong leader. At kung paano na sila nagtagumpay, ay hanggang ngayon ay sumasama po yun, ang bayan na yan ay tinutukoy na Iglesia o katawan ni Cristo. Kaya kung nagtagumpay po ang mga Kristiyano dyan, maraming pagsubok na taranasin. Kung ano po ang tinanas nito, taranasin din ng mga Kristiyano bago mga makaabot sa langit. Tama? Dahil sa Kanaan, makaabot sila ng Kanaan, maraming pagsubok. Pero ito naman, mga Kristiyano, maraming pagsubok na dapat pasalamatan at mapagtagumpayan kung gusto ninyo sa langit. Pero kung ayaw niyo sa langit, pwede kayo mag-surrender. Simple lang, tanggihan ninyo ang mga pagsubok sa inyong goal at kayong magpasalamat sa Diyos. Ganun lang. You know? Sino gusto maligtas? O, iligtas na ba yung kanukha? Ang hindi paligtas, sino gusto paligtas? Amen! Okay, kasi po, kaligtasan po itong tinutukoy. Kaligtasan po ito ng bayan ng Israel para maligtas sila doon sa kahirapan at sumpa. Kaya pinakuan sila ng Diyos na isang lugar na kung saan sa pamagitan ni Abraham. Yun ang kasaysayan doon. Kaya nga kaya tapos ito pa sa uligay na ang bago, tunay nga nga ng pagkabuti ng Diyos. Ayun kanta kaina nga, we will serve the Lord, yun po ang pamagat ng aming mensahe ng kami ay naging Kristiyano. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po mula sa aking panganay hanggang sa bunso, hanggang sa akin, kami po ay naging manggagawa ng Panginoon at nangako po kami sa Panginoon, maglilingkod kami sa Panginoon tugtog sa aming kamatayan. Kaya kung tayo po ay pinangakuan ng Diyos, tandaan po natin ang mga promise ng Lord ay hindi po nagbabago. Kung pwede tayo magbago, pero ang Diyos hindi nagbabago, pwede natin baguhin ang ating mukha. Ako, sa Amerika, damang kalipaso. Pero sa kay Kristo, kaya ka nang baguhin ni Kristo. Kung tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Wala tayo karapatan sa kaligtasan, ngunit sa biyaya ng Panginoon ang kaibag kita'y karapatan. Na kung sino man ang pwedeng lumapit doon, malaya po siyang makalapit. Hambay ka ina malaya. No? Ang ganda-ganda ng topic ninyo. At hindi lang maganda, pati na yung kanta ninyo, ang ganda-ganda. Pero naman, kamusta naman ang kanta? Ang ganda-ganda ng kanta, malaya-malaya, kamusta naman? Malaya na ba tayo sa kasalanan? O, kung hindi pa, may solusyon pa rin. Si Jesus Christ. Sa 24 ko na, ang 25, ang Brothers Plus ng Pasko, ay Pasko na naman. Ayan, pero topic namin doon sa amin. Pasko na naman, o kay Rami na. Yun doon, no? Pero ang topic dito, halos hindi sila magkabikit-bikit siya. Pero iba lang ang lata sa Biblia. Isa lang na siya. Kung may Bible po kayo, okay, ito na. Subukan nyo na itong mga Kristiyano na ini. Nagpapasalamat po sa Diyos na naligtas kayo. Mayroon akong ibibigay na talata. Anong talata sa Biblia na naligtas kayo sa magitan ng biyaya ng Panginoon bilang mga Kristiyano sa bagong tipan? Ay, malaya ng magbasa ng Biblia. Okay? Kasi yun ang una talaga, yun ang una. Yun ang una na biyaya na yan kung bakit ka naging Kristiyano. Okay, bigyan ko kayo bago tayo magsimula, no? Tingnan natin, basahin ko na muna ang aklat na. Bago na ko yan, babalikan ko mamaya.
Buksan po ninyo ang inyong Biblia kung may Bible po kayo o kung may cellphone kayo. Buksan ninyo sa inyong Biblia sa isang cellphone doon sa awit 107 verse 1. Ang baila ko nakita na, basahon ko na. Baila ko malabo ang mata ko. Hapon ka na. O sige na. O, nakita na. Tasang kamay na nakakita na. Ayun, marami ang wala. O sige, basahin ko. Sa aklat po ng awit sa limang tipan. Ang kapitulo 107. Ang kapitulo. Nulit ko, kung kuminsan, nagalanga kita ng kapitulo. At ang talata 1. Sino gusto magbasa? Basa ka? Basa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Oh. Okay, ito, tingnan natin. Bago tayo manalangin. Ang ganda-ganda, no? Ang saya-saya, malayang-malaya, na umibig ka, pero tingnan natin. Ulitin ko, no? Ang sabi dyan, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pangalawa, kaya pag-ibig niya'y tunay. Yan na. Pangatlo, laging tapat kailan paman. Okay, tapat ba ang Ginoo sa ating buhay? Amen! Kailan kayo naligtas? Anong talata ang binanggit nyo kaina? Paano kayo nagkaroon ng pagmamahal ng Diyos? At ang kaligtasan na tinanggap ninyo bilang mga Kristiyano. Ayun ba, ito talakayin ko po. Magpapasalamat na po tayo eh. Kung ligtas ka nga ba o alanganin o hindi pa? Ayan. O ito. Ibigay ko po sa inyo sa Episo po, talatang 2, at nagtuloy na siya sa 8 hanggang sa 9. Okay? Pakibasa na lang. Yan ang unang biyaya. Tandaan natin, yan ang unang biyaya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Patayin mo ng muna. Okay? Sige, basa ulit. O sige, ikaw pa rin magbasa. Episo 2, talaat. Episo 2, talatang 8 hanggang 9. Sige. Sapagkat dahil sa kagandang Sapagkat dahil sa kandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at ang pakikipag-isa natin si kay Heso Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na nilahad niya noong una pa man upang gawin natin. Okay. Narinig natin ito. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat. Napakabuti mong Diyos dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ang katapatan mo ay laging sapat sa lahat ng panahon. Kaya kami napasalamat itong mga anak mo, mga tinipon mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Dahil sa labis na pagmamahal mo, sa iglesia ito, nagpapasalamat kami sa dinamit mo, sa mag-asawa. At ngayon, narito, Panginoon, ang mga anak mo makaharap sa iyo. Sa taong ito, magpapasalamat kami
Kasama po yung mga bata, mga nanay, mga tatay na narito ngayon. Kung sila man, Panginoong Diyos, ay magpag-alinlangan, ang talatang ito ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa na kung saan, Panginoon, ang kaligtasan na biyaya mo, tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay natanggap ng inyong mga anak sa pagitan ng pananampalataya sa inyo. Salamat po, Amang Banal, sa kaunti pong mensahe ito. Nawa makita namin kung paano po na kami ay pinagpala na ng inyong biyaya. Kaya kami nagpasalamat, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo. Hindi sa magitan ng aming mga gawa, hindi rin sa aming mga samahan, kundi sa magitan ng pananampalataya na bigay mo sa amin. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Kristo at tagapagligtas. Amen. Okay, nandun na po tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Number 1, nakita po natin, bakit ba tayo magpasalamat? Yung unang pagpapasalamat, ang sino ang pwedeng magpasalamat sa Diyos? Yung mga tanong na yan, walang ibang pwedeng magpasalamat sa Diyos, kundi yung iniligtas mismo ng Diyos. Sila po yung magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kagaya nga po ng topic nito, na kung sino ang magpupuri sa Diyos at maglilingkod sa Diyos, kundi si Diyos mo na siyang leader na kung saan tinawag ng Diyos. Kasama po ang buong bayan ng Israel. Kasama po ng Iglesia ng Panginoon. Tayo po mga niligtas ng Panginoon sa magitan ng biyaya. Kaya ang mga anak ng Diyos ang magbibigay ng pasalamat, pagpupuri sa Panginoon araw-araw, oras-oras, panahon-panahon, bulan-bulan, tuig-tuig, o pala taon-taon. Sa buong buhay natin yun po ang dapat na ugaliin ng mga Kristiyanong naligtas. Hindi po na ililigtas, kundi naligtas na po sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ayon sa sinasabi sa Efeso 2, talatang 8. Kaya ngayon, ito pong kaligtasan nito, ito pong nagbibigay sa atin ngayon ng panahon para magpuri sa Diyos. Okay, anong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Yun, una, yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Yun po ang tagang pasalamatan natin yan. Pangalawa, tayo po ay pinaghandaan ng Diyos. Tandaan po natin, kung dito po naghanda tayo ng mga bagay na ito, pero ang Diyos naghanda po siya ng ating tahanan. Kung sakaling dumating siya sa anumang oras, ay mayroon tayong pupuntahan. Sigurado ka ba magaling pupuntahan? Sino ang sigurado na mayroon siyang pupuntahan? Nasa kamay. Kasi kung hindi kayo nagkakasiguro, mayroon pong talata sa Biblia na nangako ang Diyos na mayroon po kayong pupuntahan, ang mga Kristiyano, mayroon pong pupuntahan sa 1:14 sa talatang 1 hanggang talatang 2. Mayroon pong inihanda ang Diyos na tahanan, ang sabi niya, maghanda siya ng tahanan ng mga Kristiyano, yung mga iniligtas niya. Kagaya nga po ng kay Joshua, naging handaan sila ng Diyos ng lugar ng Kanaan upang doon sila manahan at doon tatamasahin nila ang lahat ng bagay na habang sila ay naglilingkod sa Diyos. Tayo, may pinangako ang Diyos na maghahanda siya ng isang tahanan para pagdating ng araw kung tayo kukunin niya, alam na natin kung saan tayo pupunta. Hello? Alam mo na ba kung saan pupunta? Ang mga Kristiyano na ligtas, saan pupunta? Nambay lang kita langit, hindi natin alam kung anong langit. Kada idali lang din para naman din hambay ang langit. Kaya kayo langit ho? Hambay ng Diyos, naghanda ko. Nangako ang Panginoon, pupunta ko sa aking Ama. Pagpunta ko doon, ipaghanda ko kayo. Dahil matitirahan, paghanda ko na kayo, babalik ako at isama ko kayo. Sino gusto sumama? Ay, magpabiling ka. Ang ayaw sumama, magpabiling na lang. Kaya nga ginapangaral ang mabuting balita para sa kaligtasan tungkol sa kamatayan ng Kristo upang maligtas tayo. At ang mga ligtas nito, lahat ng tumanggap sa Panginoon.
mayroong tahanan ihanda ang Diyos. Kaya yun po ang unang pasalamatan natin. Una yung kaligtasan, pangalawang pasalamatan, yan tirahan natin. Kung kita din naghahanda ng ating mga pangangailangan, naghahanda kita, naghahanda na ba niya ang mga umahaw? Natutunan lang yan, pansamantala mapaghahanda na. Ang paghandaan po natin, para sa pagbalik ni Kristo bukas, ito po kasama. Kasi kung bukas ay pagkapatuloy hindi natin alam kung basing mawag si Kristo ay naiwan pa tayo, naku, ang pinaghandaan natin ay ito, ay, ayaw na, Christmas party pa kami sa 25. Ayan. Simple lang, no? Dalawa na. Una, tirahan. Meron na tirahan. Pangalawa, pangatlo. Last na tayo. Buhay. Ano ba yung buhay? Ang buhay natin may kle, tama ba? Sino nakita dito? Sino rin may edad na? Sino bata-bata pa? Ang bata-bata pa? Ayun, may laksan ka. Sino may edad na? Daw ako lang bayarang sila. Malapit na mag-ride. Ayan. Ala. Sabi na. Pagdaan. Ang buhay may kli, ang buhay ni Kristo. Alam ka ninyo, dito ay pansamantala. Kaya ang paghanda dito, ngayon maganda, ang paghanda din natin yung buhay na walang hanggan. Ngayon ay talagang matagpuan lamang kay Kristo. Kaya kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kaya ngayong hapon, talagang puspusan natin ipagdiwang ang ating pong Panginoon, no? Salamat doon sa mga kapatiran. Kaya yun, ang pangatlo, buhay na walang hanggan. Sigurado ka ba? Bakit pag-gambay ko sigurado? Ay, kailangan. Kami nang una pag ginambay kami na ang pastor. Sigurado ka ba? Oo, pastor. Bakit? Ay, nangako kasi ang Bible. Kinuha po namin sa Bible, hindi po sa sarili namin karunungan, kundi sa sinasabi ng Bible, dahil naniniwala kami na ang Bible lamang ang salita ng Diyos na nagbibigay katiyakan sa buhay ng isang tao. Kaya kung hindi kayo nagbasa ng Bible, marami mga tao hindi nagbasa o nagbabasa man ng Bible, hindi maunawaan tungkol sa kaligtasan spiritual. No? Kaya isa po, pila na. Sato na. Pang-upat. Ngayong umaga, ngayong tanghali, alauna na, ngayong tanghali, mayroon po siguro itong mag-asawa naghahanda ito ng pangaregalo para sa inyo. Di ba? Okay. Naganda ba ka ba? Kung gusto mo ito tumanggap ng regalo? Kapag-update. Sino naganda na amen? Nasa kamay. Nasa kamay ang naganda na amen. Okay. Ano yung dala mong regalo para sa pastor? Isa lang, no? Bigyan ka ng regalo? Ay, kuya, kung si pastor ay naghanda ng regalo, si Lina, si Tixi ninyo naghanda ng regalo, dapat yung mo maghanda din ng regalo para sa inyo ni pastor. Yun, habang buhay ka pa, magregalo na kayo ng inyong buhay, pwede ka mo magsimba. Pag-araw na ninyo para si pastor ay masaya at ang iyong teacher. Tama? Pag hindi ka mo yan tinawaan ng pamasko ng inyong teacher, malungkot kayong uuwi. Oh. May naka-200 yun, may 500. Oh, yan, pagpili na? Pang-apat. Okay, last. Tuloy yung last. Kalima na. Tapos naman eh. Okay, tapos na. Okay. Pagkatapos mabigyan kayo ng mga biyaya ng Panginoon, pagkatapos bigyan niyo si pastor ng kagalakan, nagpapasalamat si pastor. Sa tuwing makita kayo, laging ang tinuturo nila ay atin pong natututunan. Isa po yun sa mga pinasalamatan ng mga manggagawa ng Panginoon. Kasi po yun ang aming pintas nila yun o corona nila yun sa paglilingkod sa Panginoon.
Kaya kayo ng mga membro na gani, napakaswerte ng anak mo ito dahil nga po, isa lang po ang kanilang anak, pero mas lalo palang dumami ang anak. Tama lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pastor, isang maunga, ilan ay isang maunga, pero na po tamang iyo mga unga. Yan. Kaya purihin natin Diyos dahil doon sa mga ang kongregasyon na ito, napakaraming mga bata sa amo na ang amo ng binuturuan ng mga 30 at pa magsiyo sa simbahan 5. Oh. Maski kabaw yung among simbahan, hindi ko ito naman. Pero ang katamihan sa binuturuan namin talaga katulungan mga 30, pero pagkabot sa pag-church, yaran lang 5. Nakakalungkot sa mga gawa. Pero pasalamat ako sa inyong magagawa na talagang active po silang mag-asawa at salamat din doon sa mga nag-respond ng mga bata. Kaya kung gusto niyo mapasaya ang pastor, wala na kayong dalang regalo ngayon, pasayahin niyo sila o bigay kagalakan dahil sa inyong pagdalo, pagsunod. Ayan, tingnan natin ulit. Tingnan ninyo, anong kagalakan ang naramdaman ni Joshua nang kanyang sinabi doon na, sino po ang inyong pipiliin? Ganyan. Saan kayo? Sino po ang inyong pipiliin? Kanino kayong maglilingkod? Kay Jesus. Yun ang tawag dyan. Kanino kayong maglilingkod? Ang sabi ni Joshua, kung ayaw ninyong maglingkod sa Diyos, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Saan ang pipiliin mo? At kung meron pang hadlang sa paglilingkod, ipagpilang din ito na ano ang hadlang. Ang hindi pagsunod ay isang paglabag sa Diyos. Kung gusto natin maangkin yung katapatan ng Diyos, maging tapat po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kagala po ng inyong pastor, kahit maraming problema, kahit anong sakit, kahit sabi po ito kayo na, anong naranasan niya, nagpapatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan lang po ang pwede namin maibigay sa inyo. Kaya yun po ang dapat nating pasalamatan. Ang mga bagay dito na pansamantala lang muna. Pero ang tunay na paglilingkod, yung katapatan ng paglilingkod ng bawat Kristiyano at ang kailang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Yun po, yun ang dapat natin pasalamatan. Sapagkat nandoon po yun sa topic ni Pastor. Ang katapatan ni Joshua, ang katapatan ng kanyang mga leader, at nang namatay si Joshua, bumago ang isip ng tao. Sana naman, magpatuloy po tayo maglingkod. Malapit na po ang Panginoon dumating. Malapit na. Kung noon sa panahon na nila ay matagal, sa atin ngayon ay malapit na mas malapit na. Kaya sana po mga kabataan, ngayon ang panahon upang ang Diyos ay paglingkuran. Sana po yung kanta, yung Lord, sana po hanggang umabot ng Panginoon. Ano man ang trial sa buhay. Ang bagay nila sa talata na natin, babasahin ko po, ang sabi daw sa talata 2, lahat ng iligtas, tinubos niyari, bayang magpuri, mga tinutulugan upang sa problema sila ay maglagi. Tapos, ibig sabihin, ang Kristiyano nagtagumpay na. Okay? Yun po ang dapat natin pasalamatan. Ngayon po ay magtatapos na po tayo at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Una po kami nagpapasalamat sa mensaheng ito, Panginoong Diyos, kung saan ang Diyos ba nakahamon sa buhay ng bawat isa. Ang buhay ng Diyos ba ay maging isa po ito, ang karakter niya, Panginoon, kung paano nindigan ang leader nito, na ang buong buhay niya kasama ng kanyang pamilya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, nawa ang iglesia ito, ang mananampalataya sa lugar nito, mga nanay, mga tatay, Panginoon, mga bata, ang panalangin po o ang panindigan nila ay katulad ni Diyos ba. Dalangin po namin, ganun din po ang kanilang halimbawa ng kanilang pastor at ng kanilang teacher sa lugar nito. Naway maging haluwa ng pagpapala, Panginoon,
alam namin napakahirap. Ngunit Lord, alam namin, Panginoon, na sagana sa lahat ng bagay. Kayo bilang Diyos, iniligtas mo ang inyong mga anak, anumang mga problema, magbigat na problema sa buhay ng inyong mga anak. Panginoon, nagtagumpay na po ang inyong mga anak. Katulad po ng pagtagumpay ninyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, tinapos na po ninyo ang mga problema namin mga tao na kung sino sumumpay tayo doon, Panginoon Diyos, ay kanya po itong pagtagumpayin at pagpapanain. Panginoon, ang kaligtasan at tinanggap po namin na biyaya kagaling sa inyo. Nagpapasalamat po kami, naguglan na po itong nabahagian mo ng mga salita mo. Salamat po ngayong mga hapon at sa mga ginamit mo, Panginoon. Ang aming panalangin, ang mensaheng ito, magbigay nawa ng kaluguran sa pag-uwi ng mga kapatiran sa lugar ito ay pauli po sa kanilang puso at isipan ang katapatan, paglilingkod sa inyo, Panginoon, at paninindigan ay patuloy na manatili sa kanilang puso upang makapagpatuloy ng paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin. Inihandog po namin ito at ipinagkaloob sa inyo. Pagpalain mo ang iglesia ito, mas lalo pang lumago at lalo pa, Panginoon, pagdating ng mga panahon, ang simbahan nila doon sa kabila ay doon po sila magsama-sama magpuri, Panginoon, sa inyo. Salamat po. Iniwan na po namin ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.